t-shirt. Kuya, pasalahan nyo na lang muna. Kasi hindi tayo. Tapos tuloy-tuloy mo lang sa iyo. Sige po, tayo po lahat ay sumunod. Tayo po inom sa ating Panginoon. Halilan po ang bawat isa, tayo po ay lumapit ng mga puso sa ating Panginoon. At pinahina na siya yung ating matibay na sandigan. Ang matibay na
Come on, church, let us worship our God. Ang tulong ko'y nagmula sa'yo. Hindi mabibigo
Magandang hapon po sa ating lahat. Basahin po natin ang salita ng ating Panginoon sa hapong ito na matatagpuan sa Matthew chapter 7 verses 24 to 25. Verse 24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Verse 25, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nag-iba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Yes, Lord, we acknowledge your presence this afternoon, Panginoon. We acknowledge the Holy Spirit, Lord God. Hallelujah. Heavenly Father, thank you that we are celebrating our church anniversary today. We thank you that we are all one in Christ, and we pray that as members of your body, your Holy Spirit would put us together in unity and in love. Our dear Heavenly Father, we thank you for your faithfulness over the past 18 years. Bless our church as we celebrate this milestone, O God. May your presence continue to lead us, and may we remain faithful to your call. Thank you for the provision of time. Thank you for the love. Thank you for the grace, and thank you for enabling us to see this anniversary. And as we start the program with our opening prayer, Lord, we thank you, Holy Spirit, for guiding us today. We thank you and praise you for the many blessings you have given us to our church in the past 13 years. We especially thank you, Lord, that AGCC Binangonan remain faithful in teaching and preaching your words. We thank you for the many things you have taught us through your word, and we also thank you, Lord, for all the answered prayers. Father, we know that over the past 13 years, you have indeed blessed this congregation in many ways, and for that, we continually praise you and thank you. Lord, it is you who built our church, and we ask your loving heart that you will continue to equip each one of us, Lord, with our talents and gifts that may be used to your praise and glory alone. Lord, protect us from our spiritual enemies that can destroy us and can cause separation from you. Help us to be more obedient and faithful to you, Lord God. Help us to be more self-controlled, respectable, and kind to one another. Help us to remove selfishness, Lord God, in our heart and replace it with humility to meet the needs of others before our own needs, Lord God. Lord, give wisdom to our Pastor Glenn. Give wisdom to our deacons, to our ministry coordinators, to our members, Lord God. Give wisdom to those who teaches your word, and may you give us a teachable heart and spirit for us to hear and learn more about your word. Lord, continue to anoint our music team for us to be able to give the highest praise and worship that you truly deserve. Lord, we lift up our guest speaker who will deliver your words today. Guide Pastor, Lord God, who will give your message this afternoon. As well as, Lord, we lift our visitors, our pastors who came to celebrate your goodness with us this afternoon, Panginoon. Bless each and every one of them, Lord God. Father, thank you. Thank you once again for the gift of life, for the privilege of calling upon your name. Thank you, Lord, for your grace and mercy. Thank you, Lord, for our past 13 years, Lord God. And as we mark our 13 years anniversary, we want to praise you for letting us to see this moment. And we look forward to start the celebration where we thank you in our mighty way. Guide our anniversary celebration, Lord, from start to finish. We claim success of our event today, and we also claim, Lord, more anniversaries to celebrate. Maraming salamat, Ama. We now bring back all the glory, all adoration, thanksgiving, and praise in the mighty name of our Jesus, our Savior. Amen.
humirinig ng aking mga salita. Ito at ginaganapin at tutulad sa isang tao matalino na itayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At kapag ulan at umaha at umihip ang mga hangin at nilampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Amen? Hallelujah! Kaya sa hapon ito, at nagkiriyan ang ating
Panginoon. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord, for the faith that you have given us. Pananampalataya upang magtiwala, upang kilalanin ka, Panginoon. We give you thanks for the faith that you have given us. Because by this faith, we know we are saved. We know we are loved. We know we are cherished. Kaya salamat, Lord Diyos. Let us all sing this song to the Lord with all of our hearts. And as if this is our message to Him. Everything around me
us have an unshakable faith. Amen? Amen. And all our brothers and sisters here, let us continue to have an unshakable faith sa ating Panginoon. Hallelujah. We praise you, Jesus. We give you thanks, Lord. Yes, Lord. Kaya naman tayo binabato ng mga pagsubok sa ating buhay. We know kung sino ang palaging naghahala sa atin. Hallelujah.
Hawakan po natin ang kamay ng ating katabi. Magkaroon po tayo ng panananginan sa bawat isa. Sabagat sinabi ng Biblia, ang iglesia ng ating Panginoon ay dapat maging lugar panananginan. Kaya bago po tayo mag-again sa oras nito sa question worship, let us pray for one another. Okay na po ba? Let us vocalize sa ating po panalangin para sa bawat isa. Hallelujah. Ang maraming Diyos, itakila, maraming pong salamat sa inyong pong mga anak, sa bawat isa na dinala Diyos sa lugar na ito, Panginoon. Meron po kayong dakilang plano, dakilang layunin sa aming mga buhay, O Diyos. Kaya tinipon nyo kami sa lugar na ito upang patuloy kaming paalalahanan ng inyong mga salita. Upang kami patuloy na palakasin, Panginoon. Upang kami tulungan manampalataya sapagkat hindi nyo bibiguin ang bawat sumasampalataya sa inyo. Aming Diyos, dakila. Sa hapon na ito, patuloy ko namin itinitiwala sa inyo ang aming mga buhay. Sa hapon na ito, Panginoon, patuloy ko namin inaaniyahan ang iyong presensya ang pumilo sa aming mga puso. Muli nyo kami puspusin ng pananampalataya, puspusin ng pag-asa, puspusin ang kagalakan ng aming mga puso, Panginoon. Sapagkat sa iyo lamang nagmumula, O Diyos, ang katatagan, ang kalakasan, Panginoon. Hindi ko namin kaya maging matatag sa aming mga sarili. O Diyos, kami ko'y lumalapit sa inyo, Panginoon, at patuloy na ipinapadalangin ang pagpapalakas nyo sa bawat isa upang anumang kahirapan, anumang problema, anumang pagsubok, ito ay aming malalampasan dahil sa lakas na nagmumula sa inyo, aming Ama. Hallelujah! Sa inyo ang karangalan ng kalwalatian. Patuloy niyong pagpalain ng bawat isa. In the name of Jesus, Banal na Espiritu, kumilos po kayo sa buhay ng bawat isa. Hindi masasayang ang aming oras sa hapon na ito, Panginoon. Ang hapon na ito, Panginoon, ay oras, Panginoon, ng pagkilos niyo sa aming mga buhay. Ang hapon na ito, Panginoon, ay pagkakataon upang patuloy na mapagpala niyo kami, mabago niyo at mailigtas niyo kami, Panginoon, sa kapamakan. Hallelujah! At sa inyo lamang ang karangalan. Sa inyo lamang ang kaluwalhatian, O Diyos. Hallelujah! Kayo ang aming Diyos na buhay. Nakila kayo, O Diyos. Karapat dapat at tumanggap ng mataas na papuri. Hallelujah! We bless your name, Lord. Hallelujah! Pwede ba lahat po tayo? Let's raise our hands and bless the name of the Lord. Hallelujah! Kanina po, sinundan natin ang music team. Ngayon po, personal. Sabihin natin sa ating Panginoon ang ating pananampalataya sa Kanya. Sabihin natin ang ating mga papurit pagsamba, ang ating mga pasasalamat sa ating Panginoon. Alam mo po, ang Diyos ay mabuti sa inyong mga buhay. Yan at verbalize sa ating po pasasalamat. Hallelujah! Hallelujah! Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much for the life. Thank you so much for this church. Thank you so much for the anniversary celebration, Panginoon. You have brought us in these years, O God, because you have great love, because you have purpose, O God, in our life. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. We honor you, Lord. Thank you so much for saving us. Thank you so much for continuous changing us. Thank you so much, Lord Jesus, for every blessing, O God, for providing all of our needs, O God. We bless your name, O God. Thank you so much for every members, for every leaders, for every workers in this ministry, O God. Thank you for their life, Lord. Continue to be with them, O God. In their difficult situation, continue to strengthen them, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos, at sinasamba. At nakilaan ng iyong pangalan, Panginoon. Maraming po salamat. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Pwede ko ba sabihin natin, Lord Jesus, I love you. You are my hearts to God. Hallelujah. Let's surrender our hearts to the Lord upang kanyang kapangyarihan at patuloy natin maranasan. Ang kanyang pagkilos sa ating mga buhay ay ating maranasan. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Pero before we end, let us sing yung chorus. Yung chorus ng pinag-arating kanina. My heart will faith or yung chorus. Yung second faith. Hallelujah. Let us declare ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah. Sing
fear. Have an unshakable faith. Amen. Praise God, praise God. Nalakaw mo natin isa pa. Ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Thank you so much, oh God. Thank you so much. Hallelujah. Pwede rin po ba natin palakpakan ang kabutihan ng Panginoon sa ating music team, sa mga dancers? Thank you so much. Thank you, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much. Of course, gusto ko natin pasalamatan ng bawat isa na nakarating sa ako na ito upang samahan kami na i-celebrate ang kabutihan ng ating Panginoon sa lugar na ito. At alam mo po na ang Diyos ay kumikilos sa saan tayong mga dako. Pero iba po kapag tayo pa ay nagkakasama-sama. Amen? Alam mo po na ang Diyos ay nagdoon sa lahat ng dako, pwede natin siya katakuin. Pero iba po yung kapag tayo ay nagkakasama-sama, meron pong kakaibang pagkilos ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya ang gawain ng ating Panginoon ay napakahalaga para sa bawat isa ng mga mananampalataya. Hallelujah. So, praise God. Kaya nga po kung gusto ko namin i-welcome siyempre ang bawat isa inyo. Welcome po na mula sa ating po invited guests from Quezon City. Ang kanilang church ay Stuart Lord. Kaya maraming sa nilang makaan. Bishop Glenn Aman, mga ilang sa pagpunta sa atin. Sa mga leaders, sa mga members na nandito, patuloy na sumusuporta sa ating mga gawain. Hindi na po natin matatagalin. Meron po tayong program at syempre, ang bawat ministry po natin ay magpapakita ng kanila po o mag-present ng kanila po mga presentation para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Pwede ba tawagin ang Youth and Children Ministry? Nakaready ba? Nakaready ba ang ating Youth and Children Ministry ng kanilang presentation? Ito, abang nag-ready Children and Youth. Praise God. Kayo po ba yung pinagpala ng aming Panginoon? Kayo po ba yung masaya? Praise God. So, hindi na po, palapakan po natin ang Children and Youth Ministry sa kanilang presentation.
Yeshua, ano po ang original name ng ating Panginoon. Sa iyo sa lang po kayo, mag-ready na kaya. Original name ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang ating Panginoon ay ipinanganak sa Israel. So, alam naman natin na ang language sa Israel ay muna pa lang ay Greek. So, kaya ang alam ng ating Panginoon ay from Greek word. Translate sa Tagalog, sa English, at sa mga Israel. Kaya mamaya po, let us be excited sa pagkikita natin Panginoon. So, asan na yung music niyo? Kung meron marunong kumanta, kanta na lang. Sasayaw na lang nila. Sino po dito ang pastor? Meron po ba rin ang pastor? Kasi meron akong bait na pastor eh. Hindi ko alam pa rin dito rin. Wala pa na. So, meron po ba rin ang pastor? Ito kayo piliya. Para ma-manage na natin. So, ang PGCC sinamunan po ay sa biyaya ng ating Panginoon. Pwede na? Mamaya na lang. Mamaya na? Okay, mamaya na pala kayo. Warm up lang po, warm up. Nag-download ko, hindi pala nakalayo yung mga music dyan. Pero, ito po, ang church po ng Binamanan, Binamanan, sa biyaya po ng ating Panginoon, tayo po ay 13 years na sa lugar na ito. Nung ako po ay nagpa-umpisa dito, nauna yung building, bago yung ministry. Saka sa pagutihan ng ating Panginoon, habang nag-aaral pa lang ako sa Bible School, inihanda na ng Panginoon ang gawain. Inihanda na. Nagpunta ako ng Bible School, nagkaroon ako yung desire magdala ng Bible School, kahit na walang supporter. Nagpunta ako ng Bible School, sabi ko sa school, gusto kong mag-aaral dito sa inyo pong Bible School. Hindi nila ako, meron ko mga sponsor kasi meron dito mga bayaran. Sabi ko, wala po eh. Lahat ko kami sponsor. Gusto ko lang po mag-aaral. Kaya sabi nila sa akin, ay hindi, kailangan meron ko mga babayaran dito. So, ito, bibigyan namin sa yung application form. At kapag meron ka ng sponsor, bumalik ka para makapag-enroll. Meron kasi babayaran. So, kinuha ko yung application form. Umuwi ako. Lumapit ako sa pastor ko, sabi ko, mag-aaral ko ng Bible School. Kaya yung Bible School nag-aaral ng sponsor, kailangan meron daw po ang sponsor. Sabi ng pastor ko, pasensya na, wala tayong i-sponsor tayo. Maliit lang ang church. Hindi namin kaya mong supporta na tuloy-tuloy. Pero ito, ang kaya ko lang ibigay sa iyo. Bigyan ako one time. Sa madaling salita ko, wala pa akong sponsor. Pumunta po ako ng Bible School. Bumalik ako ron at sabi ko sa kanila, mag-enroll na po ako ng Bible School. Sabi nila, meron pa na parang sponsor, may ibang taon ka nakapagbayad. Sabi ko, wala pa po eh. Kaya sabi nila sa akin, then, meron kang isang chance. Ano po yun? Sumulat ka ng promissory mo na bago tatanggapin ka namin, pero bago mag-gitter, kailangan makabayad ka. Kaya sabi ko, yes, makakapasok ako. Kaya yun, sumulat ako ng promissory mo. I promise, bago mag-gitter, ako yung magbabayad dito sa school para tuloy-tuloy yung makapasok. Sa madaling salita, nakapasok ako ng walang bayad. Back sa school. Pagdating ng midterm, simila na. Ang lahat ng mga walang pambayad, hindi makakapag-exam. Kaya yung ibang mga kasamahan ko, hindi lang ako nag-isa, wala kami pambayad sa school. Sabi ng iba, wala tayong pambayad, hindi na lang tayo. Hindi tayo makakapag-exam. Sabi ng mga classmates ko. Kaya yung iba, umuwi. Kaya ako, wala akong pambayad. Kapag umuwi ako, wala rin mangyayari. Hindi ako makapag-aral. Kaya kahit wala akong bayad, pumasok pa rin ako. Kaya sabi, nag-announce na, yung mga walang bayad, ay huwag lang pumasok dahil hindi kayo bibigyan ng exam. Kaya ako pumasok pa rin ako. Yung pinabigyan ng announcement, yung iba, nag-uwian na. Hindi tayo makapag-exam. Ngayon, mag-exam na kami. Dito wala kong walang bayad, bawal kayo mag-exam. Pumunta mo na kayo sa office. Punta ako sa office. Wala naman ako, ba't hindi ko na ako magbayad? Wala po eh, hinihintay ko
another chance. Bago mag-final exam, magbayad ka. Ayun. So, nakapag-exam ako. Binigyan ako ng another chance. Nakapag-exam ako, nagtuloy-tuloy yung pag-aaral ko. Ay wala ko kahit budget school. Pagdating ng finals, ano na naman ang nangyari? Hanggang sa nainis yung presidente ng school, tinawag ako. Bakit? Wala kang sponsor? Wala ko eh. Then, I will give you job. So that you can have money to pay the school. Sabi ng tuloy. So, nagkaroon ako ng trabaho, binigyan ako ng ministry sa school. Kaya nagkaroon ako ng pambayad sa school. Yung iba mga classmates ko, akala nila, wala na tayo magagawa, huwag na tayo tumuloy. Hindi tayo makapagod sa buong sila. Kaya hindi sila nakapagpatuloy. Ako, si Lord, gumawa ng paraan. Sa pagkatalam ko, Panginoon, ikaw ang magpuprovide, gagawa ka ng kaparaan. Dahil doon, tuloy-tuloy na nasuportahan ang aking pag-aaral sa loob ng 4 years. Hallelujah. Amen? Hindi ko ba kayo nagagawa? Amen? Hindi ko hindi na kayo sa mga Panginoon. Hindi mo wala at hindi ka natutuloy. Amen? Kung alam mo ang kalooban niya ng Panginoon, kung alam mo ang dinala ka dyan ng Diyos, ang Diyos ang magpuprovide. Amen? Kaya nang dinala po ako dito ng ating Panginoon, ganoon din. Wala. Pero sabi ko, Lord, ikaw ang aking kasama. Wala kahit isa, wala mga instrument, building. Sabi ko, Lord, may building na. Gagawin ko, magpupray ako. Kaya habang nagpupray ako dito, walang members, walang workers, walang mga gamit, building ang ibinigay sa akin, mag-start ka dyan ng gawain. Kaya after ko mag-pray, labas ako, naghahanap ako ng mga kakilala. At i-invite ako. Meron pa tayong church dyan, dahil tayo gawain sa Sunday, sana po makatulong. At yun, sa biyaya ng ating Panginoon, every Sunday, may mga umaattend para sa gawain ng ating Panginoon. At hanggang sa kayo po, umabot po tayo ng 13 years at sa tulong ng ating Panginoon, unti-unting natutugunan ng mga pangangailangan. Salamat sa ating mga manggagawa, mga kapatiran na willing mag-sacrifice para sa gawain ng ating Panginoon. Alam nila kung gaano ka-importante ang church. Alam nila kung gaano ka-importante ang gawain ng ating Panginoon. Kaya sacrificially, sila po ay bibigay para sa gawain ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang pinaka-importante gawain sa mundo? Ano po ang pinaka-importante gawain sa mundo? Ang gawain po ng church. Sapagat ang gawain po natin is to save soul. Amen? Is to help people na mabago ang kanilang mga buhay. Kaya hindi ba natin pwedeng maliitin ang gawain ng church? Ito po yung the most important na gawain sa ibabaw ng lupa. Sabagat ang pinaka-importante yung matanggap ng tao ay ang kaligtasan. Ayan po ang pinaka-importante. Salvation of your soul. Ang pinaka-importante yung matanggap ng isang tao. Kasi sabi ng Biblia, matanggap naman ang buong kayamanan ng sanlibutan kung mapapahamak ang iyong kaluluwa. Ano ang iyong mapapalit? Banda ko yun. Wala. Pagdurusan, walang hanggan. Kaya, ang gawain ng church, this is the very, very important works on earth. Amen? Agree ba kayo? Ang pinakamahalagang gawain sa ibabaw ng luma ay ang gawain ng ating Panginoon. Ang gawain ng church, na pagpapalaganan ng salita ng Diyos. Kaya kung meron po tayo dapat suportahan ang gawain ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. Dahil hindi kayo nakarinig kanina, tutuloy-tuloy ko naman na yung aking gagawin. Mag-wait kayo. So, gusto ko lang po i-share as a church, meron po tayong mission and vision. Mission and vision. May nakalagay po dyan ang mission and vision po natin. Mission and vision. Pakilagay nga sa screen ang ating mission and vision. Hindi na alam dyan. Diba sinan ko lang yung nakaraan. So, ang mission and vision ng ating church, mabasahin ko po, a church that walks closely with God, makes Christ disciples, and is filled with the Holy Spirit. Ayan po ang ating vision sa ating church, a church that walks closely with God. Ayan po ang goal namin sa bawat isa. Ay tayo po ay magkaroon ng malapit na relasyon sa ating Panginoon. Tayo po ay maging mga disipulo ni Kristo
at nabubuhay tayo ng puspos ng Espiritu Santo. Amen? Yan po ang pinaka-importante. Kapag po tayo ay malapit sa Diyos, disipulo, followers ng ating Panginoon, at puspos ng banal na Espiritu, walang bagay na nakakapag-down sa iyo. Amen? Kapag ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, anumang problema, malalampasan mo. Kaya ang sinabi sa Biblia, sikapin mong mapuspos ng banal na Espiritu. At ang ating pong misyon sa church, ang ating pong misyon, ang ating pong gawain, ang ating pong misyon sa lugar na ito ay patuloy na ipalaganap ang mabuting balita. To preach the good news of Christ, teach God's words, and make disciples. Ito ang ating mission. Sana po matandaan natin, lalo na yung ating mga manggagawa po dito. Ang ating mission is to preach the good news. The good news. Ano po ang good news? Ang mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Teach God's word. Ituro ang kanyang mga salita. At patuloy po tayo mag-disciple sa bawat isa. So meron po tayong short video clip. Siguro naman naka-ready na. Yung ating pang video clip. Meron pa tayong video clip. Patungkol po sa church, sa 30 years ng gawain ng ating Panginoon sa lugar na ito. Please, paki-play. Let's go.
diretso na tayo sa message. Hindi, wala naman. Check. Mindset, ayan. So, praise God. Siguro, pinakapunta agad tayo sa message. Ano? Message nila. Siguro pinakapunta agad tayo sa message dahil ang message ang pinaka-importante sa bawat isa sa atin. Ang salita ng ating Panginoon ng isang bumabago ng ating buhay. Kahit merong Diyos na mga pamilyan, kung ang salita ng Diyos ay hindi mapasok sa puso natin, walang mangyayari po sa ating buhay. Kahit na ang Diyos ay makapangyarihan, kung walang word of God sa ating puso, you will not change. Amen? Ang nagbabago po sa atin ay ang salita ng Diyos. Pakisabi sa iyong matabi, babaguhin ka ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, praise God, dahil po meron pa tayong traveler sa mga nag-ooperate dyan sa likod. At mas maganda talaga, simple lang yung mga gamit, ano? Yung madaling i-operate eh. Kapag masyadong maraming kinukontrol, nawawala tuloy. So, kailangan i-upgrade niyo po yung inyong ability, no? Para mabigyan tayo ng Panginoon ng mga mas high quality ng mga kagamitan. Kasi ang ibibigay sa iyo ng Panginoon ay nakadepende sa iyong kakayanan. Kahit ipag-pray mo, kung hindi mo kaya, hindi ibibigay sa iyo. Amen? Kaya very important na i-develop natin ng ating kakayanan. Very important, patuloy tayong mag-grow. Patuloy tayong matuto para ang pagpapala sa iyo ng Panginoon ay lumaki. Kahit ipag-pray mo, parang isang bata. Mami, dati bigyan mo ko ng kotse. Talaga mo, bibigyan ba siya ng kotse ng mami dati niya? Eh, wala siyang license. Bata pa siya, hindi pa siya marunong mag-drive. Talaga yung bibigyan siya? Siyempre, hindi. Hindi siya marunong mag-drive. Kaya hindi siya bibigyan. Hindi ko talaga. Hindi ka marunong, kailangan kakayanan, kahit ipag-pray mo, hindi bibigay sa'yo. Kaya pakisabi sa iyong patabi, hindi po may pinag-pray mo, ay ibigay sa'yo. Ang ibibigay sa'yo ni Lord ay yung kaya mo. So, diretso na po tayo sa mensahe sa hapon na ito. Hindi ko na po patatagalin. Ang ating pong speaker ay galing pa sa malayong lugar. Ilang oras ang
ang minakbay para makarating sa atin sa lugar na ito na tayo po ay mabahagi ng salita ng ating Panginoon. Siya po ay malapit din po sa akin, ang ating pag-speaker ay very close sa akin sapagkat nung ako po ay bagong Christian pa lamang, nakasama po nila ako sa ministry. Ako ay gitarista ng kanila po mga Bible study. At sa biyaya ng ating Panginoon, sila po ay nagtuloy-tuloy sa gawain at ngayon po ay meron na po sa sariling church. Dati kami po ay nangungupahan, palipat-lipat ng mga lugar. Ngayon po sila ay nagpala na ng ating Panginoon. At ang ating pang guest speaker ay sa tagal-tagal ng kanya pong paglilingkod sa ating Panginoon, we believe marami po siyang experience ng mga difficulties, mga problems and trials, pero na natin sa ating Panginoon. Kaya I believe siya po ay gagawin. Sabi niya natin kung tayo po ay patuloy na mapalakas. So tatawagin ko lang po ang ating kasipigan. Let us welcome Bishop Glenn Aman. Palapakan po muna natin ang Panginoon. Palapakan ka dyan. Hallelujah! Tayo po muna ipanalangin sa biyaya ng Lord. Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, tapos po kami nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito, Panginoon. At kami po ay binigyan mo ng pagkakataon upang magtipon-tipon ngayong araw, Panginoon, upang patuloy, Panginoon, celebrate ang kabutihan mo sa noong buo ng 13 years, Panginoon, sa lugar na ito, na binuksan mo ang gawain, Panginoon. Hinihin mo namin at inanyahan ng iyong banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan sa hapong ito upang turuan kami ng mga maraming bagay, Panginoon. Ayaw po ang maluwalhati sa aming pong kalagitnaan, magbigay ganon mga panibagong revelation, instruction sa bawat sa amin, Panginoon, upang makuha namin ang instruction mo, Panginoon, at patuloy po, Panginoon, walang ibang may taas kundi ang iyong pangalan naman po, Panginoon. Ikaw siya po kami, pagalingin mo rin po kami, ikalis po kami sa pamagitan po ng iyong salita na nagbibigay po ng katagumpayan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat na magsabi ng Amen! Natuloy na tayo magpalakpak sa Panginoon. Kailangan masanay tayo magpalakpak sa Lord. Kasi pag tayo po ay nagpapalakpak sa Panginoon, yung mayaman tayo. Pero pag artista agad pinapalakpakan, yung mayaman sila. Kaya Panginoon, bilang bahagi ng ating paghalang sa Diyos, at siya lang ang maluwalhati sa ating pong kalagitnaan. Maraming salamat sa Panginoon, sa tiwala ko na binigay niyo sa akin. Ako po'y binibitahan ngayon. Alam ko sa inyo, Pastor, ang tawag ko doon ay Pastor Dodong. Pero ang aming pangalan ay pareho lang, Pastor Glenn. At sa po yun, sama namin sa gawain. Nang nagkasimula pa ako ng pioneer ng church. Isang taon kami mahigit nagsama. At nag-isang taon sa mahigit. Pioneer ng church. Sa Payatas, ngayon po ay sa biyaya ng Lord ay 22 years na Yeshua is Lord Church. Kaya nakasama natin siya. Siya po ang pinakaunang gitarista. Magaling po yan ang gitarista. At pangalawa, napakasipag ko yan pagdating sa halo. Saan kami nakakarating. Pagdating ng kumpanya ng brother Eddie Villanueva, magkakasama kami. Talagang hapon, kung iwalay kami niyan, pag umaga kasama na kami. Alas 10, alas 11 na ang gabi. Bago kami mag-iwalay, prayer pa. Ang kinakain pa lang namin noon, Lucky Me. Ngayon, Homi na. Kaya Lucky tagagawin, di ba? Talagang, nandun nagkaroon ng impartation, yung word na Lucky. Pero ang Panginoon na nagbibigay ng katagumpayan po sa ating pong buhay. Salamat po sa Lord sapagkat ang ating topic ngayon ay unshakable faith. At totoo po yun, yung kanyang pag-ibaling patutuo niya para sa nakapag-aral ng Bible School. Talagang pananampalataya lang. Kailangan din tayo matinag sa ating pananampalataya. Kasi pag nagtinag tayo, wala na tayong mararating. Kailangan ang tiwala natin sa Diyos ay hindi natitinag. Ako po nakapag-aral din ng Bible School. Kanina nga, ginakwento ko sa kanya sa pugitan naman ng Bible study. Sa Foursquare, makapag-enroll ka kasi doon, dahil wala din pang bayad, kailangan ang pagbayad mo
every sem, kailangan mayroon ka 25 na Bible study na iti-turn over ko sa kanila. Yun ang pagbayad mo. Kaya pag wala kang 25 na Bible study, magbabayad ka ng tuition fee mo. Every sem yun. Eh ako din, gusto ko rin pag-aaral ng time na yun. Kaya ginagawa ko, hayo na hayo. Kasi nag-prepare ako sa sunod na sem. Kailangan mayroon ka 25 na Bible study na ito-turn over ko sa school. Kasi sila nagpapatuloy nun. Kaya nakatapos din ako sa coursework ng 2 years, church planting, at diploma in Christian Ministry, biyaya ng Panginoon. Ngayon po nga po, na ating po pag-aralan salita ng Panginoon, mayroon po kayong Biblia, ito po sa Mateo, chapter 7, verse 24 at 25. Sabi po dito, Mateo chapter 7, verse 24, kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salitang ito ay manitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Verse 25, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Napakaganda po ang team, ang anniversary natin ngayon. Mayroon po akong i-share ng istorya po sa Bible. Kung naalala niyo po na Panginoong Kristo, sila po ay naglalayag. Kasama po yung kanyang mga disipulo na sumasakay po sila ng bangka. At ang nangyari po doon ay nung nandun sila sa kalagitnaan ng laot, ay bumugso ang malakas na hangin. Bumugso ang malalaking mga alon. At ang Panginoong Kristo, nung time na yun ay siya po ay natutulog. Sino po nakalala ng Bible verse na yun? Praise the Lord. Walang iba? Yan, salamat sa Panginoon. Nang natutulog sila, disipulo yung kanyang disipulo, at dahil sa takot nila, diba? Sabi nga kanina ito, kailangan hindi tayo matakot. Yung tao po mayroong pang pananampalataya, ay hindi siya natatakot. Sino po natatakot dito? Lahat matapang, ha? Kaya ginawa doon ng disipulo dahil nga malakas ang hangin, malakas ang bugso ng alon. Ang Panginoon ay easy lang, natutulog. Kaya ginawa ng mga disipulo, ginising ang Panginoon. Diba? Panginoon, tulungan mo kami. Mamamatay na kami dito. Sabi nila. Pero ang Panginoon ay tulong pa rin. Kung mababasa natin doon. Pero ginawa nila dahil nga siyempre, wala na sila magagawa. Alam nila yung kasama nila ang Panginoon. Ginising nila ang Panginoon, nagising ang Panginoon. Ano po ang sabi ng Panginoon sa kanila? Na ang Panginoon po ay nagising. Sabi ng Panginoon, nasaan ang inyong pananampalataya? Kaya liit naman ng inyong pananampalataya. Di ba? I-rebuke sila kagad ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, nasaan ang inyong pananampalataya? Ay liit naman ang inyong pananalig. At ang ginawa ng Panginoon ay sinaway ang malakas na hangin at sinaway ang malakas na alon. At pagkatapos ay nagkaroon po ng kapayapaan doon po sa laot. Siyempre, nung pumayapa ng hangin, pumayapa ng alon, ang nangyari sa mga disciple, ay pumayapa din sila. Diba? Pero sabi ng Panginoon, nasaan ang inyong pananampalataya? Ano ba ang pananampalataya? Dito sa Hebreo chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ulitin ko po muli dito sa Hebreo chapter 11 verse 1. Ang sabi ko pong Bible ay mabuting balita para madali nating maintindihan. Ang pananampalataya ay katiyakan. Sabi may pananampalataya ka, ito ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yun po ang faith. Pero ang pananampalataya ba? How does faith comes to us? Ano ba dumarating? Ang pananampalataya sa atin. Anong sabi ng Romans chapter 10 verse 17? Kaya ang pananampalataya
ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya kung gusto natin pala magkaroon tayo ng pananampalataya, kailangan pala palagi tayong nakikinig ng salita ng Panginoon. Sabi ko sa katabi mo, makinig ka. Kasi pag hindi tayo makikinig, hindi tayo magkaroon ng pananampalataya. Kaya ang ating pananampalataya ay bunga naman ng ating pakikinig. Kaya nga, matindi ang pananampalataya ng Panginoon lalo na ngayon. Diba? Kahit saan ka pupunta, pinapag-aral ang salita ng Panginoon kasi kailangan ang tao magkaroon ng pananampalataya. Matindi kasi ngayon ang labanan natin, diba? Maraming depresyon, mayroong tao na didepress, mayroong mga tao na problema, iba't iba ang dumarating sa ating buhay. Yung mga balita pa ng mga fake news. Diba? Kung minsan, nakaka-distract sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Pero pag mayroon kang pananampalataya, hindi tayo matitinan sapagkat alam natin ang ating katatayuan sa ating pong buhay. Kaya dahil sa pakikinig tungkol sa pangangaral kay Kristo, mayroon tayong pananampalataya. Pero bakit kung minsan ay natitinan ang ating pananampalataya? Diba kahit na nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, pero kung minsan natitinan pa rin tayo.